May mga nagsasabi nga po ma'am na kung meron po tayong natipid sa DPWH, ba't pa kinakailangan gamitin yung pera? Sa gitna nga po ng, klaro ho naman, sinasabi mismo ni Finance Secretary Recto na malaki ang ating uutangin. Bakit na naman po ito pipiliting gastusin, wala nga tayong pera? Halimbawa dito, yung pagpapalaki ng sobra-sobra sa AX na naman ng DSWD, kung saan, alam naman natin, ginagamit ito ng mga politiko at hindi pa nga nila maipresenta yung tamang audit na nangyari po sa mga nagdaang AX ng DSWD. Opo, but do you personally agree na more than the original budget ng AX ang ibinigay po? At dito po mismo ang inyong minority leader nagsulong nito? Do you agree dito po sa idea na ang original nga po na 27 billion, dinagdagan pa ng 32 billion? Medyo ano po ako dyan, nag-aalangan po ako dyan. No? I have reservations about that. Kasi nga, isa yan sa mga nagiging problema natin, yung ayuda mentality. Na sa tingin ko po, hindi dahil bias po ako, na ako po yung author ng 4-piece law, sa lahat po nitong mga ganitong mga program, para sa akin, ang maayos, ang best na programa, kahit meron din mga challenges sa implementation, ay yung 4-piece. Compared dito po sa mga ganyan na mga ayuda talaga. Although sinasabi naman nila, I think the DSWD po kasi ay sinusulong talaga yon, na they are telling us, at least in the course of the committee level hearings, na sila naman daw, they're exerting earnest effort na nagbibigay, yung para bang may mga sinusunod din kahit paano na mga standards and proseso. Pero alam naman natin yan, Ted, na in reality, there are certain areas na nagagamit talaga yan for political purposes. Pero kung pakikinggan lang natin, ang DSWD ay para namang sinusuportahan nila or naniniwala din sila na maganda rin yung mga ganyang programa. But again, I have also my reservations kasi mas gusto ko ang improve nila ay yung 4-piece. Yes, ma'am. Kasi may klaro ang mga kondisyon, di ba, Sir? Yes, ma'am. At saka sa noon pa man, sinasabi din po na mas kailangan po ng 4-piece ng karagdagang pera. Anyway, nandidiyan na po yan ngayon at kayo po iisa lamang na boses. Puntahan ko lang itong binanggit nyo, NEP, no? Ma'am, in the light of the revelation of these people na nasa Senado ngayon, itong si Alcantara at saka si Hernandez, nasa NEP pa lang nagkakaroon na po ng komisyonan, di ba? Kasi nga doon pa lang po sa mga proyekto ng DPWH may mga advance na kaagad. Although tinanggalan nga po ng flood control projects ng mga bago ang DPWH budget, ma'am, inyo ho bang naaprubahan na ang DPWH budget? Tapos na ba ang inyong examination dito? Kasi mismo po si Secretary Dizon nagsasabi na hindi niya ito, kasi nga bago lang siya, hindi niya ito na isa-isa na mga provision. And with all due respect sa mga distrito diyan sa mga kasama niyo sa Congress, kasi ma'am, kapansin-pansin sa NEP ng DPWH ngayon, napakarami pa rin pong mga proyekto, hindi flood control. Halimbawa dito, yung mga construction na multi-purpose building, na pare-pareho yung amount. Ano po, 6 na milyon. Ang dami po nito nagkalat. Ngayon, kapag sinuri mo yung nakalagay na completion, kapag inaral mo yung mga nagdaang pong GAA, wala doon yung mga sinasabing i-complete nila. So dito po ma'am, kung isahin po ninyo at mawalang galang po sa mga distrito, ma'am, ang dami nito, isa-isahin po ninyo. Pare-pareho ang amount. Sabi nga ni Secretary Dizon sa aming interview kanina, klaro na wala itong program of work. Klaro na wala itong cost of materials. So bakit yung aaprubahan ng gantong budget ng DPWH considering na napakaraming red flags nito dito pa lang po sa multi-purpose building na construction sa iba't ibang distrito? Opo, very well said. Tama po yung obserbasyon nyo. Kasi meron, siyempre nag-uusap-usap naman po kami ilan sa mga minority at yung mga kasamahan ko nga po, may sinasabi silang ganon. Saka ako rin po, interesado rin po namin tinitingnan yan. Anyway, wala pa, iaano pa po sa plenary yung DPWH. Alam po namin yan. I mean, may mga nakakapagsabi sa amin at meron nga mga tumitingin na ngayon dyan sa NEP. Kasi aside from the multipurpose buildings at TED, may problema rin sa mga farm-to-market roads. Di ba? Isa rin po yan na may mga tags. Yung sinasabi mo na yung iba, mga puro pareho, yung amount. Yung iba, lagi na lang, every year na lang. And then under the guise of repair or maintenance. Yung construction nila, talagang
talagang may depekto na, deficient na, yung mga ganun. So tama po kayo. We believe, we suspect, at kaya tinitingnan na po namin yan, na meron pa talagang maraming items dyan sa DPWH over and above the flood control project na talagang nakakalkal na yung mga yan, yung mga narinig natin ng mga exposés at mukhang meron pa mga pasabog po ngayong araw sa Senate Blue Ribbon Committee dahil nga po naka-schedule atang mag-appear ngayon sa Blue Ribbon yung si former Yusek Bernardo. Susi po siya. Kung susundan po natin yung mga sinabi sa affidavit ni Alcantara, siya po ang susi. Opo. Kasi siya talaga yung nagiging parang pinaka-chief bagman. Siya yung nakakausap ng kung sino man yung mga dinadalhan niya ng mga pera na yan, yung mga porsyento, yung mga SOP, etc. Okay. So tama po kayo, Ted. There's still a lot to scrutinize sa DPWH budget. Sige At po. on the part of the minority, best efforts po natin gagawin yan. Opo, sige Opo. po. Sige ma'am. So, meron na ba schedule? Kailan po ang plenary debates on the DPWH budget? Sometime next week po. Sometime next week. I still don't have the exact day, but I think it's next week po. Okay, sige Yes. po. May tanong lang po si Chacha, Ma'am Secretary. Yes po. Congressman, ito pong naging pahayag din ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara na si COA Commissioner Mario Lipana daw po mismo ang humihingi nitong mga listahan ng mga proyekto para po sa flood control. At ito daw po ay ginagamitan ng unprogrammed funds na aabot po ng 1.4 billion pesos. Kayo po ba ay sang-ayon dito sa sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan na posibleng impeachable offense po ito? Dati ko na po pong sinabi yan. I don't know kung dyan po sa programa nyo. Remember ho, doon sa pag-consider nga po nung COA budget doon sa committee level. So talagang release na po namin yan. Kasama po yung kasama po rin po sa minority block. At yun na nga po, talagang parang babala po ako sa COA chairperson. Kasi sabi nila, yan si Lipana, si Commissioner Lipana is on medical leave. Pero sabi ko nga, bakit hindi nyo pa ito tinitingnan? Bakit hindi nyo iniimbestigahan yan? At bakit hindi nyo kinakausap yan sa si Lipana, si Commissioner Lipana, na pa-resign ninyo? Kasi kung hindi siya magre-resign, ay mapipilitan po kaming mag-file na impeachment complaint. Biro nyo yun, COA. Yun ang ultimate agency, independent constitutional body, na titingin talaga lahat yan sa pag-audit ng mga project na yan. Siya mismo ang humihingi ng mga ganon, ng mga pondo. At yung kanyang asawa, it turned out, owns a construction company, Olympus. So, doon pa lang, bago pa man itong revelasyon na ito ni Alcantara, na meron din pala siya mga pinapondohan sa Bulacan, and we can suspect or we can surmise na napunta yon talaga doon sa kampanya ng kanyang asawa. So doon pala nung una, may clear conflict of interest na. Ito ngayon, mas lumalala yung kanyang possible culpability. So since impeachable official siya, he can only be removed through impeachment but without prejudice to filing of criminal charges, ay dapat mag-resign na siya kung ayaw niyang humarap. Huwag na niyang hintayin yung impeachment proceedings. Mag-resign na siya and then subject himself to criminal prosecution. Opo. Lalo na po sa graft practices. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, dalawa pong approach yun. Sabi nga ninyo, mag-resign, pero ang tanong lang dito, kapag ba nag-resign, hahabulin ba siya ng ombudsman? Kasi ma'am, with all due respect, baka po may karamdaman o anuman po sitwasyon niyang medical, but the point is, ma'am, kapag po nag-resign yan at nag-file ng kanyang retirement, baka naman po walang humabol dyan. Ibig sabihin, may aligasyon na ng korupsyon, sinusustentuhan mo pa for life yung kanyang pensyon. Yun na nga po, kaya kailangan din po umaksyon ng mabilis ang Office of the Ombudsman. Saka isa rin po yan, nagtataka rin po kami. May yung mga ganyan ho ba, hindi yan nalalaman ng Ombudsman? At nung unang pumutok yan, I think it was sometime last year ba o early this year, na talagang nasa balita na yan, may mga news reports na yung asawa niya is a contractor or owns a construction company. So hindi ho ba nag-exercise ng motu proprio power to investigate ang ombudsman? Kasi on the surface, ano na talaga? Questionable. Possible talaga, anti-graft. So, Tapos, so dapat by now,
kung hindi man sila nag-umpisa months ago, they should be working on it already. Opo. Opo, pero ma'am, again, not to well, hindi ho naman sa kami nag-uudyok, pero hindi kaya ang pinaka-the best dito at makatarungan ng pamamaraan is to file an impeachment complaint. Nang sa ganun po, dumaan sa proseso and then afterwards, kasama na dito yung corresponding po na kanyang paghaharap sa mga kasong kriminal. Kasi kapag yan po impeachment, definitely, lahat po ng mga magkakaroon siya ng chance to answer and then lahat po ng mga ebidensya ay maaaring maisa publiko. Yes, Ted. Actually, naiisip ko na yan. Kakausapin ko po yung dalawang kasamahan ko sa minority na yun din ang nag-expose ditong bagay na ito. The three of us can file that. Konti lang munang araw, konti lang munang panahon dahil nga we're so focused and busy dito sa budget deliberations. Tsaka next week po siguro yung COA budget naman ang isasalang sa plenary. So sisingilin po na po yung COA chairman what have been the steps he has undertaken. Kasi kung wala pa rin nangyayari, sigurado po magpa-file na kami ng impeachment proceedings. Yes po. Opo. Congresswoman Leila